Magandang umaga sa ating lahat mga kaalbularyo. Once again, to God be the glory. Dalaygon ng Diyos. Kahapon pala mga kaalbularyo, mayroong inihati dito na isang Hyundai Santa Fe Gold 2004 model. Ang problema nito ay low power daw. So kahapon ay absent naman tayo. Tatanungin na lang natin yung kasama natin dito mga kaalbularyo, kasi ang sinabi nila sa akin ay power daw ito. So since na ginalaw na nila ang makina mga kalbularyo at wala pa ring development, ayan, parang naglilibog na sila dito. Ano kaya ang problema? So mas mabuti pa na tatanungin muna natin yung kasama natin dito mga kalbularyo kung ano ang dahilan at ano naman ang sabi ng may-ari. Okay mga kalbularyo, here we go. Unsay problema ni gahapon, Board? Kasi siya, pag abot na ni diri gapon mga kalbularyo, magkurog-kurog ni siya makina. Magkurog-kurog ang makina, murag itugnaw, murag itakigan. Oo, kanang ang problema ko na ni kining injector na usa number 4. Oh. Testing niyang tupat, okay man ang tulo niya. Ang kanirang usa ka number 4 na injector. Kining number 4. Oo, niya amo nang gitangtang gapon, gitawran og o-ring o gatong iyang washer. Oh. Nya gitaod sa namog balik, mao man lang gapon na iyang posisyon. Mao lang Kurog gyapon. Kurog-kurog lang gyapon. Ang kuya og gitakigan ni nya gilantan wa nya pa im nagbayojisik. Unya, nya usa wala na magilayam na himunan ni. Mao lang gyapon ang iyang sakit. mao lang gyapon ang sakit, so wag ginawa ang problema. Wa gyud. So testingan ko na to pa underboard kung tingnan natin mga kalbularyo kung nanginginig ba talaga yung makina. I-try natin start board. Tingnan natin, ipakita natin sa mga viewers natin kung talagang nanginginig ba ang makina at hindi ba nagfa-function yung injector number 4. Sige board, start board. Oh, ayan mga kalbularyo, no? Narinig naman natin at nakikita naman natin na ang makina ay talagang nanginginig, no? So at i-try nating bunutin ang injector number 1 mga kalbularyo. Ayan, nagpa-function naman siya, diba? Nagpa-function siya. Mayroong response. So i-try natin pabalik. At ito ang tingnan lang natin mga kalbularyo kung ano ang kaibahan ng binunot natin yung injector number 1 at bubunutin din natin ito, injector number 4. Bunutin natin. So parang walang nangyari mga kalbularyo. So totoo pala ang sinasabi ng kasama natin na walang reaksyon, walang response yung injector number 4. Try natin ibalik. Wala. Parang walang nangyari lang. Parang walang nangyari. So tingnan natin mga kalbularyo kung naka-check engine ba siya. Tingnan muna natin ang panel board nito ha. So ayun mga kalbularyo, naka-check engine pala. So i-try nating rev mga kalbularyo ha. Ayan, hindi na aangat sa parang 1,000 plus lang. Hindi na umaabot sa 2,000 RPM. Kahit na umaabot pa yan sa 2,000 RPM mga kalbularyo ay hindi, naka-low power pa lang yan. Naka-low power lang yan. Dapat ay umaabot tayo sa mga 4,000 plus dito, oh. Dito. Once nga i-rev na natin at kailangan umaabot dito sa 4,000. So para walang daya mga kalbularyo, ipakita ko sa iyo ang accelerator pedal dito, oh. Balik. Oh. Tingnan niyo ang RPM. Oh, naka-steady yung paa ko, yung TL ko sa accelerator, naka-steady, oh. At so 2,000 lang. Hindi na lalagpas pa sa 2,000. So ngayon mga kalbularyo, tingnan natin mga kalbularyo, kasi kahapon ay ang mga kasama natin ay parang naglilibog na sila. Ano bang Tagalog ng naglilibog? Basta kayo nang umintindi sa Tagalog natin dito mga kalbularyo ha. So yun lang ang problema nito, low power. So tingnan natin mga kalbularyo, we'll be right back. Ngayon mga kalbularyo, nakikita natin na naka-check engine siya, tapos nanginginig yung makina.
tatanungin muna natin pabalik ang kasama natin dito mga kalbularyo kung wala bang ibang sinabi ang may-ari before ito nagka low power ang makina niya. Board, wala ingi kuan board, wala ka kapangutan na sa tag-iya ani o unsay gi history ani o ba ni gihikap og lain mekaniko ang makina sa wala pa ni naginani ang makina niya. Di, kay ang sabi niya sa akin kahapon, naputol daw ang timing belt nito. Naputol ang timing belt. Oo, bago tinabit ng ibang makiniko, bago pagkatapos ng pagkabit, ganito pa rin ang andar. Okay. Wala pa rin nagbago. Okay. So, i-review lang natin board ha. So, naputol yung timing belt dito. Oo. So, pinalitan nila pagkatapos nung ikabit na nila ang timing belt ay ang andar ay ganito na. Oo, ganun yan. Okay. So, kahapon, binunot niyo ito kasi hindi ito nag-function, walang reaksyon. Oh. Number 4. So, after na naisalpak niyo pabalik, ay wala pa rin nangyari. Wala, ganun pa rin. Nagkaroon pa rin. Okay mga kalbularyo, diretsuhon natin mga kalbularyo kasi yung may-ari ay iwan ko kung anong profesyon nito pero sa tingin ko parang pulis parang may baril baka titirahin na tayo dito. So tingnan natin to mga kalbularyo, yung timing belt niya baka may problema lang at saka hindi yun na wasto ang pagta-timing. Okay, nabuksan natin ito board. Buksan na to board. So ayan na po mga ka-albularyo, no? Natanggal na natin yung timing belt cover. At yun, tiniming din natin. So nakikita naman natin ito mga ka-albularyo. Ngayon ko lang ito ginawa yung borderline. So nakikita naman natin nito mga ka-albularyo na ang timing dito sa camshaft ay okay lang. Okay lang ang timing. So tingnan naman natin dito sa crankshaft. So okay lang din po. So walang problema sa timing mga kalbularyo. Pero sa ganitong mga problema ay kailangan na i-check natin una yung timing. So ngayon nakikita natin na okay lang ang timing. So second step tayo mga kalbularyo. Hula-hula muna tayo dito kasi talagang nagka-problema ang injector number 4. Cylinder number 4 ay hindi gumagana. So ngayon mga kalbularyo, baklasin natin ito yung cylinder head assembly. Tingnan natin kung mayroon bang sira sa mga engine valve nito. Yan ang step 2 natin mga kalbularyo. We'll be right back. Ayan na mga kalbularyo, nakikita natin na binuksan na ating kasama dito. At sabi niya sa atin na parang nag-gym siya dito. Wala nang aksayan ng pira ba kasi andito na siya mag-gym. Tamang tama mga kalbularyo, energetic naman natin ang kasama itong dalawa baka yung almusal nila kanina ay masarap yung mga ulam nila kaya ganito ang pagka-energetic nilang dalawa. Ito po mga kalbularyo, nakuha na natin yung cylinder head assembly. So ngayon nakikita natin ngayon mga kalbularyo na mayroong tama dito sa engine valve, ang piston. Mayroong tama, no? Mayroong tama, halatang halata na mayroong tama na engine valve. So ngayon nakikita naman natin ito. Tingnan din natin yung mismo yung engine valve na nakakabit yon sa cylinder head assembly. So tingnan natin mga kalbularyo. Ito na mga kalbularyo, ito na ang cylinder head assembly. Hindi pa natin yan kinuha yung camshaft, nakakabit pa yan, hindi pa natin yan ginalaw. So i-check muna natin dito mga kalbularyo sa cylinder number 4. Ito number 1, number 2, number 3 at number 4. So nakita natin mga kalbularyo na iba ang kulay nito sa lahat, di ba? Ito, makita natin ito ang puti, dalawa ang puti. So andon sa piston kanina, nakikita din natin na dalawa din ang puti na tatama sa piston. So kung titingnan natin ang lahat mga kalbularyo, ito lang talaga ang dalawa ang puti. So ito lang ang iba sa lahat. So ngayon mga kalbularyo, ikutin muna natin to kung hindi ba gagalaw. Oy, ayan mga kalbularyo, gagalaw kita natin gagalaw. Hindi pa natin yon kinuha yung lock retainer niya sa kabila hindi pa natin yan nabuksan. So ito mga kalbularyo,
ito talaga ang problema kalbularyo. So bubunutin natin yan. Baklaso na to na tanan board. So ito na po, sinimulan ko na ang pag-oorasyon ko dito. Naikabit na namin lahat ang cylinder head at syempre pinaghirapan ko ito sa matagal na panahon para lang ako ay magiging isang albularyo. So ngayon, sa nakikita nyo, pinapaalis ko ngayon ang mga masasamang espiritu. So ito na po mga kalbularyo, bago lang tayo na nagtatapos yung mga orasyon natin, tingnan natin dito kung gagana na ba yung injector number 4, yung cylinder number 4. Kasi dati manginginig yung makina at pag bubunutin na natin yan ay wala talagang reaksyon. So ngayon mga kalbularyo, natapos na tayong nag-orasyon at nagtahas din ako ng Martes at Biyernes. So kagabi lang mga kalbularyo, umuwi ako sa bahay ng alas 12 kasi andun ako sa natutulog sa minteryo. Ayun po mga kalbularyo, tingnan natin mabuti at paanda rin natin at observe lang tayo kung may kaibahan ba sa dati. Okay, start Derek Rams. So ayun na po mga kalbularyo, halatang halata mga kalbularyo no, na ang andar ng makina ngayon ay talagang smooth na. So ipakita ko pa rin sa inyo kung may kaibahan ba. Try nating bunutin yung injector number 4, itong cylinder number 4. Okay, bubunutin ko ang injector socket mga kalbularyo ha, at observe lang tayo. Ayun po, nang binunot ko na ang injector socket mga kalbularyo ay nanginginig yung makina. So meaning to say, meron ng response. At kumpara natin sa dati mga kalbularyo, ito talaga ang andar ng makina nung inihatid sa atin dito ang sasakyan. So ngayon mga kalbularyo, ibalik kong ikabit yung injector socket. Ito po, ibalik natin. So ayan. So naririnig natin ang kaibahan mga kalbularyo no. So talagang ngayon ay response na ang injector number 4. So bunutin natin ulit. So ito na po mga kalbularyo no. Kanina nakita naman natin yung makina at narinig naman natin na talagang smooth na. Ngayon mga kalbularyo, i-try nating rev kung may kaibahan ba dati. So dati mga kalbularyo ay dito lang sa 2000 RPM, hindi na yan lalampas pa sa 2000 RPM. So ngayon mga kalbularyo, i-try natin i-rev mga kalbularyo kung umaabot na ba tayo dito sa 4000. Okay, try natin i-rev mga kalbularyo. Ayan. So nawala na talaga yung so nawala na talaga yung low power mga kalbularyo. So ayan lang po ang ginawa natin mga kalbularyo. Ayun lang talaga ang problema Okay. Okay, ngayon bubunutin natin ulit para ma-confirm talaga natin na nagre-response na yung injector number 4. Okay, bunutin natin. So ayan. So ayun po mga kalbularyo, nagre-response na talaga. Ibalik natin, ikabit. Ayun po. So ganito lang mga kalbularyo. Una sa lahat, pag ganito ang problema natin, mas mabuti meron tayong compression tester. So wala naman tayong compression tester at yan, hinula-hula na lang namin. At yan, okay na po yung makina ngayon. Okay, so problem solved na naman tayo dito mga kalbularyo. To God be the glory. Maraming salamat po sa inyo. Bye bye.